Viral ngayon sa social media ang nakakalungkot na storya ng isang kasambahay sa Syria. Ang ginang kasi ay napagbintangan na siya ang sospek sa pagbaslang sa kanyang amo na isang veteranang artista. At ang mas nakakabigla pa doon, ang kasambahay ay hinatulan ng bitay kahit iginit niya na siya ay inosente sa nangyaring krimen. Ating ang alamin ang buong katotohanan sa buong pangyayari at kung ano nga ba ang final na hatol sa kaawa-awang kasambahay. Ang kasambahay na nadawit nga sa krimen na ito ay kinilalang si Vicky Ajok, 29 years old. Si Vicky ay nagmula sa bansang Uganda sa East Africa. Ang Uganda nga ay itinuturing bilang isa sa mga bansang may mababang kita at bansa na kabilang sa pinakamahirap sa buong mundo. Tulad nga ng iba pang taga-Uganda, si Vicky ay dumadanas din ng paghihirap. Bata pa lamang siya, kinailangan niya ng tumulong sa kanyang mga magulang na magtanim ng gulay nang sa gayon ay mayroon silang makakain araw-araw. Isa din sa mga hamon para sa katulad ni Vicky ay ang access sa tubig. Dahil hindi sila basta-basta nakakainom ng malinis na tubig. Isa kasi ito sa pinakamalaking suliranin sa bansang Uganda, ang pagkakaroon ng malinis na tubig. Meron namang tubig sa kanilang bansa, subalit madalas ang tubig ay napakadumi o ang mga tubig ay nanggagaling pa sa mga malalayong lugar at kailangan pang ibiyahe ng napakalayo para lamang makarating sa mga rural areas. Lahat din ng klaseng pagtitipid nga ay ginagawa ni Vicky at ng kanyang pamilya para sila ay mabuhay. Ang kanyang mga magulang kasi ay walang permanenteng trabaho dahil sa hirap ng buhay sa kanilang bansa. Nang nagdalaga na nga si Vicky, meron siyang naging kasintahan. Hindi nagtagal ang pagmamahalan nga ni Vicky at ng kanyang nobyo ay nagbunga. At nang maglaon, ang isang anak ni Vicky ay nasundan ng nasundan hanggat umabot na nga ang kanyang mga anak sa 8 mga bata. At dahil lumalaki na ang pamilya ni Vicky at ang kanyang kasintahan, madalas sila magtalo tungkol sa pera. Hindi nagtagal, si Vicky at ang kanyang mga anak ay tuluyan ng iniwan ng karelasyon ni Vicky. At ang 8 bata ay naiwan nga sa pangangalaga ni Vicky. Labis nga nalulungkot ang babae sapagkat iniwan sa kanya ang lahat ng responsibilidad sa kanilang mga 8 anak. Hirap noon si Vicky dahil siya ay nagtatrabaho lamang bilang vendor at hindi sapat ito para buhayin ang kanyang mga anak. Sa kabila nga nun, naging positibo pa din sa buhay si Vicky. At para kahit papano malibang siya sa kanyang buhay, si Vicky ay nagpo-post ng video sa kanyang TikTok account. Ang madalas na kasama nga ng babae sa video ay ang kanyang pinakamamahal na anak. Hindi nagtagal, nagtrabaho naman si Vicky bilang sekretarya sa isang maliit na kumpanya. Subalit kalaunan, kinakailangan lumipat ng kumpanya sa ibang lugar kaya natanggal din si Vicky sa kanyang trabaho. Gusto kasi ni Vicky na maibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak. Kaya naman nagdesisyon nga ang ginang ng mga ibang bansa ng September 2025. Si Vicky nga ay nag-apply bilang kasambahay sa isang agency. At makalipas ang ilang araw, tinawagan nga si Vicky ng nasabing agency at sinabing mayroon na silang nakita na kanyang magiging amo abroad. Sa puntong ito, tuwang-tuwa nga si Vicky sa bagong oportunidad na ibinigay sa kanya. Agad namang lumipad si Vicky papunta ang Syria para nga magtrabaho bilang kasambahay. Ang Syria nga ay isang bansa sa Middle East. Kilalang-kilala nga nating mga Pilipino ang Middle East dahil madalas itong puntahan ng ating mga overseas Filipino workers, particular na ng mga domestic helper. Dumating nga si Vicky sa Damascus, ang kapital ng Syria. Kilala ang Damascus bilang City of Jasmine at ang kanilang Old City ay isang UNESCO site. Ang amo nga ni Vicky ay kinilalang si Huda Sarawi, 87 years old. Si Huda ay hindi simpleng individual dahil ang babae ay isang sikat at veteranang aktres sa Syria. Ang ginang ay kilala at minahal dahil sa kanyang mahaba at matagumpay na karera sa industriya ng telebisyon at pelikula. Isa nga siya sa mga naging bahagi ng mga sikat na serye sa mundo ng Arab television. Dahilan upang siya ay ituring na alamat sa industriya. Si Huda ay nagsimula sa mundo ng pag-arte nang siya ay 9 na taong gulang pa lamang. Siya ay naging bahagi din ng Damascus Radio at gumanap sa mga radio productions, kabilang na nga ang serye na The Rule of Justice. Ang role nga ni Huda sa radio program ay naging pundasyon niya sa kanyang pagpasok sa mas malalaking proyekto sa telebisyon at pelikula.
At ang karera nga na ito ni Huda ay tumagal na mahigit 5 dekada. Noong dekada 70, si Huda nga ay aktibo at respetadong artista sa entablado. Kabilang sa kanyang mga dula ay ang A Day in the Life of Syrian Revolution, A Lucky Groom at The Lady and the Secretary. Taong 1973 nang si Huda ay lumabas sa siyam na mga pelikula at ang kanyang pinakahuling pelikula ay ipinalabas ng taong 1984. Ang karir nga ni Huda sa telebisyon ay napaka-productive at napakahaba. Mula nga 1977 siya ay gumaganap na sa 50 serye sa telebisyon. Ang pinakatanyag nga na role ni Huda ay ang karakter na Zaki sa seryeng Bal Ahara. Ito ay isang drama na ipinalabas sa loob ng maraming season at napaka-popular nga sa buong mundo ng Arab television. Ito nga ang role ni Huda na tumatak sa puso ng mga manonood. Kaya naman kapag siya ay nasa pampublikong lugar, hindi siya kilala bilang Huda kundi tinatawag siya bilang Zaki. At dahil sa ambag ni Huda sa industriya, itinuring siya sa isa sa pinakahamalagang simbolo sa Syrian art at drama. Kung ikukumpara nga siya sa mga artista dito sa ating bansa, masasabi ngang ang kasikatan ni Huda ay katumbas ni Nora Honor. Nahiran din siyang isang Best Artist ng 2 beses ng Syrian Artists Associated Organization dahil sa kanyang husay sa pag-arte. At sa kanyang personal na buhay, nagkaroon ng asawa at mga anak si Huda. Subalit sa paglipas ng panahon, nagkaroon na ng sariling pamilya ang kanyang mga anak, kaya naman naiwan na lamang ang dating aktres na mag-isa sa kanyang apartment. Timik nga na namumuhay si Huda malayo sa ingay ng showbiz. At dahil nga sa kanyang edad, kumuha siya ng isang kasambahay upang tumulong sa kanyang araw-araw na mga pangangailangan sa loob ng bahay. At ang kasambahay nga na kanyang nakuha sa isang agency ay si Vicky. Tulad ng ibang nagtatrabaho abroad, nung una nahirapan si Vicky na mag-adjust sa bago niyang environment. Subalit sa isip ni Vicky, ay niyang isakripisyo ang lahat para sa mas magandang kinabukasan ng kanyang mga anak. Kaya naman kahit na nahihirapan si Vicky na magtrabaho bilang kasambahay sa ibang bansa, ito ay kanyang tiniis. Ngunit walang mag-aakala na ang pagsasakripisyo ni Vicky na may magandang hangarin para sa kanyang mga anak ay mauwi nga sa isang masamang insidente. Noong January 29, 2026, natagpuan na lamang ang amo ni Vicky na si Huda ng kanyang mga anak na wala ng buhay sa loob ng kanyang kwarto. Agad naman tumawag ng mga ambulansya at pulis ang anak ng aktres. Pero sa puntong ito, huli na ang lahat dahil idineklara na ng mga paramedics ang veteranang aktres na wala ng buhay. Ayon nga sa investigador na dumating sa bahay, malinaw na ang pagkamatay ni Huda ay hindi natural o dulot ng kanyang katandaan. Sapagkat si Huda ay nagtamo ng matinding pinsala sa ulo at naniniwala ang investigador na ito ay mula sa paghampas ng aktres sa isang matigas na bagay. Pinaniniwalaan na ang nangyaring insidente ay nangyari bandang alas 5 hanggang alas 6 ng umaga ng araw na iyon. Nagulat nga ang mga tagahanga, kapwa-artista at buong industriya sa biglaang pagpanaw ni Huda. Maraming mga personalidad ang nagpahayag ng kanilang kalungkutan at pagkabigla. Pero ang tanong nga ng lahat, sino ang nasa likod ng insidente na ito? Agad ngang napunta ang inala ng lahat sa sariling kasambahay ni Huda na si Vicky. Ang babae kasi ay wala sa apartment na natagpuan ang labi ni Huda. Ayon nga sa mga balita, matapos ang insidente, tumakas agad si Vicky at umalis sa bahay ng kanyang amo. Hindi na nasabi pa ang eksaktong petsa, subalit ayon sa mga reports, agad din namang naaresto si Vicky matapos ang insidente. Napaulat din na matapos nga ang pag-aresto kay Vicky, ang kasambahay ay umamin na siya ang pumaslang sa kanyang amo. Ay natagpo ang sulat sa loob ng bahay na umano'y sulat kamay ng kasambahay na si Vicky na tila nagpapahiwatig na pinag-isipan at plinano niya ang nangyaring krimen. May mga ulat din na tinangka pa umano ni Vicky na sunugin ng isang parte ng bahay matapos ang insidente upang pagtakpan ang mga ebidensya laban sa kanya. Ay naman sa mga kamag-anak ni Huda, maayos ang pakikitungo nila sa kasambahay kaya hindi nila inakalang kaya itong gawin ni Vicky sa dating aktres. Hanggang sa isang gabi natagpuan na lamang ang labi ni Huda. Pero bago iyon, nagpunta pa ang aktres sa bahay ng kanyang mga apo. Naniniwala nga ang pamilya ni Huda na madaling araw nang ginawa ni Vicky ang pagpatay sa kanyang amo. Nagbigay din ang pamilya ni Huda sa mga pulis ng kopya ng CCTV
kung saan nakita ang pagpukpok ng kasambahay sa kanyang amo. Pero hindi naman na isinapubliko pa ang CCTV na ito. Ayon nga sa kapitbahay ni Huda, mayroon silang narinig na kakaibang tunog habang kalaliman ng gabi. At matapos ngang arestuhin si Vicky, siya ay kinasuhan ng murder at ikinulong. Pero sa kabila ng pag-amin umano ni Vicky sa nangyaring krimen, marami ang hindi naniniwala na ang kasambahay ang totoong sospek. At para nga sa ilang mga netizens, maraming mga bagay ay hindi nagtutugma-tugma. Tanong nga nila, paano umano napaslang ni Vicky si Huda kung sa kwarto ito natagpuan na wala ng buhay? Base kasi sa ilang mga domestic helper, karaniwan ang kanilang mga amo ay naglalak ng pintuan. Kaya hindi ka panipaniwala ang mga lumalabas na balita. May ilang OFW din ang nagsabi na base sa kanilang experience, mababait ang mga ugadan. Mapagbiro daw ang mga ito at sweet. Imposibleng makagawa ng isang krimen. Kaya naman palaisipan sa kanila kung si Vicky ba talaga ang suspect sa nangyaring krimen. Bilang patunay, mayroong ngang mga kumalat video online kung saan sinorpresa ng mga Arabianong amo ang kanilang mga ugadan na kasambahay. Ayon nga sa mga employer, sinusuklian ng kabutihan ng ugadan kung ikaw ay mabuti din ang iyong pakikitungo sa kanila. Mayroon ding nagsabi na baka na-frame up lamang umano si Vicky at siya ay talagang inosente. May ilang mga netizen din at ilang organisasyon ang nagtanggol kay Vicky. Nanawagan nga sila na tiyakin dapat na si Vicky ay magkakaroon ng makatarungang paglilitis at sapat na legal na tulong para sa kanyang kasong kinakaharap. Lalo na at may mga ebidensya na ang kasambahay na tulad ni Vicky ay kilala din sa tawag na kadamas ay nakakaranas na hindi magagandang sa kamay ng kanilang mga amo sa Middle East. Sa isang post naman, sinabi nga na inosente si Vicky dahil ang totoong pumaslang kay Huda ay ang kanyang pamilya. Ito ay dahil nauna na umanong pinatay ang mga CCTV bago pa makitang wala ng buhay si Huda. Ibig sabihin, baka may nakapasok na ibang tao sa loob ng bahay maliban kina Huda at Vicky. Sinasabi din na ang lahat nga ay may kinalaman sa pera at kayamanan ni Huda kaya siya pinaslang. Agad namang kumalat sa social media ang impormasyon na nahutulan na umano si Vicky. Marami nga ang nagulat dahil tila napakabilis naman ng pagbaba ng parusa sa kasambahay. Pero mas nabigla nga ang lahat nang nalaman nila na ang hatol sa kaso ni Vicky ay bitay. Bumuhos nga ang panawagan sa social media na ipagdasal si Vicky. Sana nga ay mabago pa ang hatol sa kanya, lalo na at siya ay may mga 8 mga anak. Hustisya din ang sigaw ng mga netizens para kay Vicky. Nahirapan naman ang Uganda na bigyan ng saklolo si Vicky dahil walang embassy ang kanilang bansa sa Syria. Pero sa kabila nito, ang gobyerno ng Uganda ay aktibong nakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Syria upang matiyak na mapalaya si Vicky. Sinabi nga ng pamahalaan ng Uganda na magkakasalungat ang mga ulat tungkol sa kaso ni Vicky kaya para sa kanila inosente ang kasambahay. Lalo na at sa isang balita sinasabi na maaring sangkot ang mga anak ni Huda sa krimen. Nagbabala naman si Minister Annukun sa mga ugadan tungkol sa peligrosong pagtatrabaho sa ibang bansa. Binanggit din niya ang mga kaso kung saan may hindi magandang karanasan ang mga ugadan sa mga conflict zones tulad ng Syria at Russia. At February 9, 2026, nang kumalat sa social media ang mga post na binabawi na umano ang hatol na bitay sa kasambahay na si Vicky. At ayon nga sa post, personal na nakipag-usap ang presidente ng Uganda sa president ng Syria tungkol sa kaso ni Vicky. Sinabi umano ng president ng Uganda sa president ng Syria na wag na munang umanong kitilin ang buhay ni Vicky, lalo na at kung wala namang matibay na ebidensya laban sa kanya. At kalaunan, nagharap-harap nga sa korte ang akusado na si Vicky at ang pamilya ni Huda na nagsasabing ang kasambahay ang sospek sa nangyaring krimen. Sa korte, sinabi nga ni Vicky na siya ay pinilit lamang umamin ng mga pulis na siya ang pumatay kay Huda. Git nga ng kasambahay, siya ay inosente at hindi niya tinapos ang buhay ng kanyang amo na si Huda. At ayon nga kay Vicky, hindi niya pinalo ng matigas na bagay ang kanyang amo. Dahil ang katotohanan, nadulas umano si Huda sa loob ng banyo ng kanyang kwarto at tumama nga sa matigas na bagay. Ito ay tumugma naman sa una ng ulat ng mga otoridad. Pero posible nga na dahil hindi naging malinaw kung ang matigas na bagay na tumama sa ulo ng biktima
ay sinadya o aksidente lamang. Kaya naman marami nga naging espekulasyon ang insidente na ito. Tinawag naman ng pamilya ni Huda na sinungaling si Vicky. Git nila, meron silang matibay na ebidensya, nakuha nga ng CCTV at ito ay ibinigay nila sa mga otoridad. Subalit ayon sa korte, ang CCTV mula sa pamilya ni Huda ay peke pala at gawa lamang ng Artificial Intelligence o AI. Ipinakita din sa lahat ang totoong kuha ng CCTV. Pero tulad ng una, hindi na ito isinapubliko pa. At sa totoong kuha nga ng CCTV, tugma ang sinabi ni Vicky na nadulas si Huda sa loob ng banyo ng kanyang kwarto at ang aktres ay tumama sa matigas na bagay kaya agad itong binawian ng buhay. Ibig sabihin lamang ito, nagsasabi ng katotohanan ang kasambahay at siya ay napagbintangan lamang. Sa huli, lumabas nga ang katotohanan na ang kasambahay na si Vicky ay inosente talaga. Agad namang inayos ng tatay ni Vicky ang kanyang repatriation papers nang sa gayon ay siya ay makabalik na sa Uganda. Malaki nga ang pasasalamat ng pamilya ni Vicky sa kanilang presidente na hindi pinabayaan si Vicky. Ang kwento nga ni Vicky ay isang patunay na kung wala talagang ginawang kasalanan, lalabas at lalabas ang katotohanan dahil nakikita ng Diyos ang lahat at siya ay palaging patas. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!